Napakalakas at mabilis kumonekta yung kanilang mga players. And then Dangerous Graspa with Ruby and Khalid. This is a very scary gamble para sa Onyx Philippines. Tingnan natin kung gagana ang plano ng Onyx Philippines dito para sa game number 2 as Liquid. Similar to game number 1 against Falcons, gumawa sila ng isang lineup na mabilis, na agresibo, na Liquid Stampede kung Liquid Stampede. We're heading back into the game. It's game number 2 in this golden rivalry. Josh Kicks and QWERTY, let's go! Sa pagpapatuloy ng golden rivalry, magtutuloy-tuloy din ba ang init at confidence ng Team Liquid PH? Umahanap ng Onyx Philippines ang kanilang super fam strategy kung paano nila itataya ang ating series heading on inside the game. At gusto ko ding balikan yung mga pinag-uusapan ng ating mga panelists, knowing na parang mahihirapan daw dito ang Onyx kasi tila ba super agresibo ng lineup na meron dito ang Liquid. Sobrang taas ng poke damage, even JP has it. Tapos yung Lunox pa nila on the mid lane, guaranteed din yung mabilis na ikot considering na kahit saan sa mapa ay pwedeng puntahan ng maaga ng Team Liquid Philippines. And if you're asking for damage, even their XP lane can provide the damage that they need. So for Team Liquid, meron, sabihin man natin na kailangan nilang pangmadalian yung lineup, pero may time limit din kasi yung lineup nila eh. Dahil sa Moscow na outing. Kumbaga, may pang late game pa rin talaga dito kasi si Kelra. So if everything goes wrong para sa kanila sa early game, meron pa rin silang marksman to save them on the late game. But then again, nandyan din si Sanji using this Lunox na parang ang taas na nga ng contestation rate when it comes to this hero sa pagpasok natin sa playoffs. Tila ba alam na ng mga teams na, okay, since naka-double fighter tayo, kuha na tayo ng masakit sa mid lane. Kumuha tayo ng kahit pa paano mag-compensate doon sa kawalan ng damage kapag nag-fighter gold lane. And yun yung kailangan din pag-ingatan ng Onyx Philippines kapag naka-snowball din yung Lunox, pag bumilis yung mga items para dito kay Sanji, may hirapan din silang sumabay. Lalo na may may order of brilliance yan para makatakas dun sa engagement ng Onyx. Ang dami niyang kits daw, pwedeng pantakas, pang-engage, depende sa trip dito ni Sanji. Pero si Carl TZ, yung trip niya kanina sa game 1, ang puro ikot papunta sa EXP lane. Pero ngayon, nagparamdam siya dun sa baba, pero alam din naman niya kasi na si Keller yung nandun. Pero ang agang dragon na wala kay Sanford. Dahil sinisibol na rin kasi yung pagong for Team Liquid Philippines. Retry para kay Carl. Tapos biglang atrasan na. Wala silang aabutan pero mukhang meron pala dahil nandyan pa rin naman ang Onyx at si Carl TZ pa ang makukuha nilang kapalit. Napakagandang chase down from Onyx Philippines. Pumunta pa si Kelman doon sa kanyang SOT at si King Kong ay kamuntik-muntikan pa. Pero mukhang may ipit yung dalawang sumugod at si Sanford ay tutumba. Ngayon si Sanji pwedeng isunod. Low na rin ang HP. Pero dahil sa nakuha ng Onyx, sila pa yung nakalamang dun sa team fight. Ganda ng counterplay ng Super Fam. Alam nilang marami ng binuhos na resources ang Team Liquid at sila'y marami pang meron at available. Kaya nag-counterplay, naghabol pa sila and eventually winning that team fight. Medyo na-caught off guard din talaga doon ang Team Liquid. Plus, naganda rin ang backup ni Kelra. Parang alam niya rin kasi na pupunta si Oheb since naka-double fighter nga dito ang Liquid. So hindi siya nagpapatalo. So 1v1 sa rivalry talaga ni Oheb at si Kelra. Alam mong ayaw nilang magpapatalo sa isa't isa. Sobrang nag-develop na itong rivalry na to eh. Kung noon, palupitan lang, 1v1 sa lane. Ngayon, dumarating na rin kasi yung pag-usbungan ng fighter gold lanes, dumarating din yung pagsama ng mga gold lanes sa mga kakampi niya. And yun yung nangyayari for TLPH. Malaki yung value na inaasahan nila from OHEB because of the setups din na pwede niyang gawin. Pero meanwhile, on the middle lane, Brusco tried to taunt itong si Sandy. Nagamit yung Order of Brilliance, may info sila na pwede nilang targetin ulit yung mid lane. That is why King Kong nag-aabang sa doon sa right mid bush. Alam mo, in compare with game 1, ito yung wala sa Onyx PH. Wala silang matinding initiator at wala din silang early damage. Pero ngayon, nandun na lahat eh. Diba? Nandyan si Brusco, nandyan pa nga si Prince na pwedeng kumapit dito ng mga ultis at si Liquid. Dagdag pa natin yung damage ni King Kong plus ni Kirk. Kumbaga yung mga wala sa kanila, present na present ngayon and magiging present na rin ang Turtle. At tila ba mukhang inalaban din ng Onyx to. Pero nakapwesto na rin ang TLPH. Magagaling doon sa gitna si Super Prince at si King Kong. Kita naman ni Sanji na may dalawang manggagaling doon ni Carl TZ. Hindi naman siya nagmamadali dito. Alam niya rin na may lamang siya when it comes to the Lancelot with his Tornos Retry. Pero
ano pa marami pang ginagawang Dragon na. objective team fights ang Team Liquid. Look at Sanford. Sobrang layo niya na nag-zone doon pero babalik sa pagong at si Cartesi pa rin ang makakuha noon. Low na si JP, hinahabol lang si Super Friends sa kanyang kinopyang Black Dragon form pero si Brusco ay low na rin naman. Walang makukuha ang trade ngayon ng Onyx kaya lalamang ang Team Liquid. Wala rin namang namatay pero ganda kasi nung zone na ginawa ni Sanford. Kung hindi ako nagkakamali, naalala ko may nagbanggit. Either caster to o talent o idol natin na kung saan pagka daw nag-dragon na si Sanford, kahit wala siyang nakikita, may nakikita yan. Oo, parang nagkakaroon siya ng extra vision sa kanyang dragon. Alam niya kung saan pupunta pero Sanji with nakaya sa zone si Kelra ang target niya, tumba! Ang gold standard. Kaya naman yung Torre ang pwedeng isunod ng Team Liquid Philippines. Ang Team Liquid sa pagpasok ng playoffs, lagi talaga silang naghahanap ng play na kung saan ikakalamang talaga nila. Ngayon makikita natin kung kanina iba yung trip ni Carl, ngayon iba rin yung trip ni Sanji. Ang trip nila pahirapan sa gold lane si Kelra and si Carl Lito nararamdaman na rin yung tusok nitong Lancelot niya. Tapos si JP, grabe din yung pag-zone out. Tila ba confident talaga ang Liquid sa pagpasok dito sa day 2. At hindi pa yan yung normal na kalid na nakikita natin kasi normally nung pagkatapos ng Project Next o nung kakarating pa lang ng Project Next, yung Fury Hammer yung ginagamit ng mga kalid na first item. This time is a Thunderbelt para kay JP. Amplifying pa yung kunat niya at yung kaya niyang gawin sa mga clash. At Kirk, medyo nahigupan ng onti sa essence, kaya naman mapipilitan siyang umatras. And in return, si Sanford ay bumalik yung kanyang buhay, kaya pwedeng mas mag-angas. Pero si King Kong ay nandun, nag-aabang na rin naman. Ididep lang nila yung Torre, at alam din ng Onyx Philippines na hindi tayo pwedeng magpalalim laban sa usong ni Sanford. Tumatahi pa si Cartesi dito, talagang mainit ang Team Liquid. And they're on the stampede. Gusto nilang madaliin talaga tong laban against Super Fam. Pero yung kinopya dito ni Super Friends, ultimate ni Sanji. Yung brilliance yung makakopya mo dyan. So kahit paano, meron siyang panakas dito tulad doon. Nag-turtle na rin kasi itong si Sanji. Pero merong turtle, kaya naman binubrus ko ngayon ng Liquid ang Onyx. Pero nandito rin yung Udin magagaling kay King Kong. May mountain shock na ginamit para makita ang Team Liquid. Pero yung Dragon ay enough na. Tahan ng mga members ng Onyx Philippines. Directly mula kay Carl. Nakuha niya yung turtle. Ngayon susubok ng AOG. Super Prince na naging target niya si Kirk. Naiwan! Laban. Double kill for Carl. Daisy. Yes, buhay si Brusco. Pero patay ang dalawang kampe ng Onyx Philippines. Hindi pa sila doon magtatapos. Tatahiin pa ni Carl Tizzy yung mismong laban na to. Pero nandiyan si Brusco, kaso lang hindi enough. Hindi enough si Brusco para tultukan at pigilan ng The Goat. Hindi rin naman enough yung damage dito. Kaso nga lang inabangan doon sa tumamang SOD na broken na nga yung play pero muling inayos ng TLPH. Ibang klase ang Liquid ngayon. Tila ba basang-basa nila ang Super Fam and they're winning every team fights na meron dito. And for Onyx, kung tayo nasa posisyon nila, anong gagawin mo? Kailangan magtiis dito, kailangan mong mapag-item pa itong si Kelra. Up naman na yung kanyang corrosion site, papunta na siya sa Golden Staff and eventually yung DHS and yung pinakakailangan nila entering this team fight dahil tatlong makunat ang pwedeng humarap from the side of TLPH. But again, we're looking at TLPH casually winning every single team fight, casually winning every single objective since game number 1. 3 turtles to none compared to Onyx. At ngayon susubukan nilang tumapak ulit sa pedal para madaliin ulit ang mga tagpo. Nag-aagawan na ng mga resources at hindi na pinagpapahinga ng TL ang Onyx. Kasi alam din nila na pag umabot ulit talaga sa late game to, nandyan ulit yung mga scaling heroes ng Onyx PH. This is similar with game number 1 na kung saan may double marksman setup yung Onyx. Double marksman setup pa rin to. Diba? May Yison Shin, may Moskov, kaya minamadali na talaga ng Stampede na meron dito ang cavalry. Ito na yung Dragon. Susugod ngayon si Sanford na kumpleto ang 7 Dragon Ball para humiling ng isang kahilingan sana pero tinigil muna ng Team Liquid Philippines ang paghabol. At may conceal play mula sa Onyx kasi Sanford ang gusto nila na tutol na yung Dragon 4 pero makakatakas pa rin yung fight play and a Dragon Tail combo. Revitalize. Tapos biglang dumating ang tropa ng Team Liquid Philippines. Not the Dragon, not Sanford. Ililigtas kasabay ng pagputol ng dalawang buhay
play. Ngayon isusunod pa si Super Friends. Tatlo ng tutumba mula sa Onyx. At mukhang libre na naman ang objective for Team Liquid Philippines. Lord secured para kay Carl TZ at sa Team Liquid Philippines. At grabe yung mismong basa nila sa laro. Tila ba parang pinang-bait out lang nila yung Dragon kasi alam nila na magka-counterplay ang Onyx. Ngayon susubok na naman si Kirk Bigyan. Dito si Ohib. Pero meron na namang naka-ready para suportahan yung kakampi nila. Nandyan si Sanji. Kapag anytime bubugbugin nyo si Ohib, nandito ako para tulungan yung tropa ko. Ganong-ganoon yung ginawa ng Liquid kanina nung gusto nang patayin ng Super Fam si Sanford. Bigla na lang may dumating na parang tinawag na backup right from the start. Ngayon, yung tinawag na backup ng Team Liquid Philippines ay yung Lord nagmamarcha sa babang bahagi ng mapa. Pero again, ang target nila yung gitna dahil may outer turret pa. Pero mukhang nagpalit ng plano. Sa baba na lang daw tayo dahil si Carl ay nandun na. Sumubok na ng damage pero tinawag na muli ang Dragon at nandun pa yung Eye of Bandit. Sumubok din ang Team Liquid na pasukin mismo sa basket. Hindi makaalis ang Onyx Philippines. Hindi makaalis doon sa crowd control na ginagawa ng Team Liquid at naipit hanggang sa tuluyan ng masaktan. And Super Friends na lang ang nag-iisang dedepensa. Ngayon ang TL ay isang laban na lang ang kailangan. Match point for the Cavalry. Masyadong mainit. Basang-basa ng Team Liquid Philippines. Ang galawan ng Super Fam. Ipapakita lamang ng talagang playoffs mode. Narito ang Cavalry. And with that being said, gusto ko ring marinig ano pang sasabihin ng ating mga panel. Stampede na naman! We told you so. Sorry, Onyx, but we told you so. Kasi nag-iiba yung laro. Pag kalaban mo, meron kayong marksman, tas kalaban mo, double fighter side lanes. Mas aktibo sa mapa yung double fighter side lanes. Onyx, bigyan natin, of course, ang ganda nung ginawa nila pagkatapos nakuha ni Carl TZ yung Turtle 1. Nag-invade sila kagad, kumuha sila ng kills, hindi lang nila nakuha yung purple buff ng Lancelot. Pero turtle after turtle, lahat ng mga sinabi natin na mangyayari yung paghirapan dito ng Onyx Philippines dinala dahil nung Yuzong ni Sanford, the Petrify, the Furious Dive combination. And that's why we said na mahihirapan absolutely ang Onyx Philippines dito sa game na to with just the draft. Ang choice mula dito sa Onyx Philippines na pahirapan ang kanilang sarili at mag-gamble doon sa late game, hindi talaga nag-work. At nakita natin na napipigilan itong si King Kong na makakuha ng magandang farm kasi naman itong si Sanford, maganda rin yung performance overall as a team. Itong si Carl TZ was also MVP-esque yung kanyang performance. Yeah. Siguro itong si Sanford meron siya magandang outplay dun sa may top, but Carl TZ was just all over the map. Hindi pinapahinga yung mga members ng Onyx Philippines. And there was also a time where the Ruby connected with the Lunox dun sa may bottom lane para i-punish si Kelra. Unfortunately, para sa isang Moskov na ang pinaka-defensive tool lang umalis dun sa mga bakbakan na maybe wait for his timing to get enough items para maging threat. Purify will not be enough against 3 sources of stuns mula sa TLPH. Meron kang Yuzhong, meron kang Ruby, meron kang Khalid. Napakahirap mag-survive bilang isang Moskov dito. That's why it's very questionable for me. Na-hype na tayo nung X-Work na ikukunin. Hindi kinuha, hindi tinuloy na Onyx Philippines. Doon tuloy sila nagkaroon ng problema. As we look back into the highlights, makikita natin yung mga magandang ginawa dito ni Sanford, especially the usage of the Petrify, the right moment para ma-punish mga members ng Onyx Philippines. Ito naman yung itatry siyang i-punish ng mga katapat niya onto the top lane. Siya pa yung magpa-punish. Look at that. Napakagandang outplay. What a jump. Talagang sinulit niya, 3 yung tinamaan niya pa with the essence na eventually na-trigger niya at nabalik yung kanyang buhay. Yes. If Onyx Philippines are gonna let Sanford cook in this game, tapos ang itatapat lang nila is isang lapu-lapu na may potential pang ma-counter kasi open pa yung Esmeralda, I think that Onyx Philippines are making the game so difficult for themselves. We have to commend Coach RC and Coach Tic Tac here, the coaching staff of Team Liquid Philippines. 2 games in a row na nakita natin dito sa serye na to. Dictated ang draft by Team Liquid Philippines. There's 1 or 2 picks that get banned out. Yung pagka-focus nila sa mga
second or even third picks imbis na sa first picks na pwede kunin ng Onyx Philippines, binablock na nila kagad para umiba naman yung game plan ng first picks ng Onyx PH. Then come in game, come the execution, Carl Tizzy still on point, yes, but